Sa mga naging consideration, bakit siya nabigyan ng wax figure dyan ay dahil dun sa success ng Hello, Love, Goodbye, tsaka Hello, Love Again. So, dapat si Alden magkaroon din. Oh, dahil syempre kapartner niya si Alden. Parang yun nga ang argument dati pa. Kumbaga, kung ang basis yung Hello, Love, Goodbye, and Hello Again. Bakit wala si Alden? Oo, bakit si Alden Bakit wala? masusunod? Isa-isa lang daw, Alan. Nagmamadali. Ikaw naghanap, di ba? Huwag naman daw, Alan. Sandali. Wait lang daw. Ang hirap gumawa ng wax. Sige ka, mamaya madaliin nila yung maging startista. Ay, ano tawag doon? Oo nga, sa Artista Gallery. Artista Gallery. Oh, hintayin natin yung kay Alden. Malay nyo na. Shocking! Alden, isusunod daw kay Kath mga kasmeros. May follow-up pala dito sila Mr. Fu sa Maritas University mga kasmeros na parang isusunod daw talaga si Alden. Antay-antay lang daw mga kasmeros. Good news ito, no? Shocking. Ako pa talagang gulat na gulat. Tapos, si Kath, pinapasubaybayan or pinapabantayan si Kath, no? Kaya Nate Gonzaga, mga kasembreros. So, yan at pala pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga random photos ni Alden dun sa kakatapos lang na wedding or kasal ng anak ni Attorney Annette Gozon, mga kasembreros. So, dito ay may pinost na daily vlog, si Student Diary, mga kasembreros, na kung saan ay may random photo si Soiti doon sa kanyang kaganapan, mga kasembreros, sa wedding ni ng anak ni Attorney Annette Gozon. So, of course, andito sina Shintaro Valdez, no, si Attorney Felipe Gozon, na tatay ni Ma'am Annette, mga kasembreros. Tapos yung iba dito ay mga random fans na lang, no, na pictures, mga kasembreros, ni Alden. So, may iba dito na parang ibang lahi, no? So, tapos, yung kinasal, hindi ko kilala kasi yung sino yung kinasal, no? Hindi ko mamumukhaan, mga kasembreros. Tapos, yung iba dito ay yung mga guests, no? Doon sa mismong wedding reception, of course, ng mismong kasal or sa venue, mga kasembreros. Yung iba, yung makilala ko lang dito, si Ma'am Tracy Garcia, si Aubrey Carampel, nandito rin pala siya, mga kasombrero. Si Tim Yap, andito rin. So, at iba pang close friends ng mga kinasal, mga kasombrero siguro. So, ito po siya. Tapos, ang view, ito ang kulit ito, mga kasembreros. Play ko ito mamaya. So, dito pala ay reveal na si Alden pala ay taga Siargao, mga kasembreros, no? Tapos, parang pumunta siya dito sa puntod ng kanyang nanay, nanay at saka tatay pala, mga kasembreros, no? Tapos sabi ni Jao dito ay dito daw siya sa Siargao siya pinanganak, no? Tapos sabi niya din ay taga Siargao ka pala, sabi niya, Kara, parents ko, sabi ni Kara, di ko naman po sinasadyan lokohin ang anak niyo. Tapos sana sabi niya, wag niyo po sana kumultuhin, sabing gano'n. Sabing gano'n ni Kara, mga kasembreros. So, ito po ay ipi-play ko mamaya, no? Mga kasembreros. Tapos, si Alden, may isang picture na pinost dito kahapon ng isang, or dalawang fans actually, saan ba to? Parang gasoline station kasi may Petron, yung pangalan ng isa. Tapos, City. So, yan, parang siya random na post ito ni Kendra Nikki Utanes. No? Tapos, sabi niya dito ay 3 hours ago, so random. Thank you so much sa photo op. Sobrang bait niya at sobrang pogi, no? Sabi dito ni na ate sa kanilang post, mga kasembreros. So, siguro nagpagas, no? Or sa gasolinahan ito, mga kasembreros. So, 3 hours ago ito pinost kahapon ng or ni na ate, mga kasus ni Kendra Nikki Utanes. So, ito po siya, mga kasembreros, no? Talagang, tapos si Alden ay nagmamaneho, no, mga kasembreros. So, naka-white siya dito. So, sobrang bait nga talaga ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos, speaking of mabait, si Kath dito ay parang sinabi niya dito, parang may sinabi yung fans dito na may pwesto ng sweets, no? Sweet corner, mga kasembreros. Sabi niya, chocolates. Tapos sabi niya, wow, sabi niya, tapos grabing pasalamat ni Kath, no? Sabi ng talito,
sabi ng caption niya ay napaka-approachable niya talaga. Iba talaga ang queen, no? Sabi niya dito mga kasembreros. So, yun talagang ano. Mamaya play ko rin ito para mapakinggan niyo po mga kasembreros. Tapos, yun, isa sa mga major items natin, pinapabantayan ba no, ni Alden si Kath mga kaso kay Nate Gonzaga? Kasi nagulat ako na andun din para si Nate Gonzaga no, sa parang press con ng Summon Someday din po no, nakasama nga sina Dimples Romana, Ma Salvador, James Reid at iba pa mga kasembreros no, kasama sina Maki at ang Bini yata yun no mga kasembreros. So nagulat ako nung pinost ni Nate Gonzaga yung kanya mga kuhang videos, random videos mga kasembreros sa Summon Someday na press con. So press play an exclusive fan music hangout. Okay. So, exclusive fan music hangout pala ito ng mga kasembreros. Kung kaya puro kantahan, no? At saka konting kwento-kwentuhan mga kasembreros ang ginawa ni na Kath dito, no? Sa fan music hangout, no? Ang term pala or tawag dito sa ginawa nila Kath mga kasembreros. So, meron akong dalawa. No? Actually, maraming videos na pinost din si Nate Gonzaga. Alam na lang kasi syempre, binisita ko yung kanyang Facebook. Tapos, meron siyang logo ng kanyang pangalan na Miss Nate, mga kasembreros. So, yun. So, pwede kong i-play ito mamaya. So, about family, yung sinabi niya dito. Tapos, yung isa naman dito ay parang music lang siya, no? Yung background, mga kasembreros. Tapos yun, so sabi ko, uy, ba't parang parati na lang present si ano? Kasi di ba pag ikaw, fan ka ni ganito, minsan loyal ka no? Dito lang, ito lang yung susubaybayan mo. Maganap ko lang yung susubaybayan. So parang kasi syempre, kilala naman natin si Nate Gonzaga na siya yung leader ng mga ng fandoms ni Alden, mga kasembreros. So knowing that, ay parang unusual no na dalawa yung sinusubaybayan ni ni Nate Gonzaga, mga kasembreros. So yun talagang ko sabi ko, bakit present na naman si Nate Gonzaga? So parang sabi ko parang pinapabantayan ba ito? Pinapabantayan ba ito no ni Alden si Kath kay Nate Gonzaga. So hindi ko na din sure kung kung affiliated no, kasi syempre close naman si na Nate na at saka si Kath, pero knowing kasi na si Nate ay alam mo na main parang siya yung leader ng mga fans ni Alden, so it's something na may deeper meaning no, or parang deeper meaning kasembreros. So yun, pero hoping and pray na ganun nga siya, mga kasembreros. Tapos, si Alden naman, pinost din siya sa kanyang Instagram account pala, mga kasembreros, no? Nung kaganapan niya doon sa may wedding ng anak ni Attorney Annette Gozon at saka ni Attorney Annette Gozon, mga kasembreros, na hindi ko kilala yung dito, yung anak nila, mga kasembreros. So yun po, no? Tatlong pictures yung shinare dito ni Alden na sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. Kasama niya dito, of course, sina Gabby Garcia at saka si Mikey Quinto at saka sina Ma'am Joy Marcelo sa taas, no, sa isang sa isang larawan, mga kasembreros. Tapos ito, hindi ko lang kung totoo ito, yung 52nd Metro Manila Film Festival or MMFF 2026, parang sinama dito sina Kath and Alden, mga kasembreros. Si Alden wala siyang pelikula not unless may papalabas yung sa Big Tiger ba yun? No, something like that, mga kasembreros. So meron kasi dito na parang pinost ng isang admin sa TikTok kasama sina Vice Ganda, Vic Soto and so on. Sabi dito, matapos ang VVVIG no announcement ni na Bossing Vic Soto at Meme Vice Ganda sa Cubao nitong linggo para sa kanilang pelikulang The Greatest Showdown, may pahirit ang netizens ng pagsamahin sina Catherine Bernardo, Nadine at saka sina Liza at sa isang pelikula. Tapos nasama dito si si Alden, mga kasembreros. Ano nga ba yung pangalan niya dito? So yun, tapos ang picture nga niya dito ay andito rin siya, mga kasembreros, no?
So, parang request pala ito ng mga fans na pagsamahin sila sa pelikula. Pero, yun, hindi natin dito ma-sure kasi no, na ganoon siya mga kasembreros na magsasama nga sila. Tapos, may isa dito, may time together pala ang cast ng Love Siargao nung Sunday or kahapon mga kasombrero. So si Alden kasama si Nadine, and then sino pa ba to? Si Patrick Genesiran, no, something like that mga kasombreros, no? Tapos yung isa dito na kasama din nila sa mga kasombrero, yung si ate, no, Green Bar Cafe. Si Alvin, si Kaki, Ness, yun si Alvin at saka si Kaki. Hindi ko alam kung sino dito si Hindi naman ito si hindi naman ito si Miss Garlic Garcia. Hindi ito siya mga kasembreros. Pero yan, baka parang namili sila ng regalo dito mga kasembreros, or parang nag-hangout, no? Food trip kasi Sunday naman. Tapos catch up, usap-usap and all mga kasembreros. So may ganun kasi, no? Minsan you need to meet up mga kasembreros para kamustahan and so on. Tapos si Kath naman, pinost ito ni Wendell Abad, no? Sabi niya, ganda naman ni Catherine Bernardo, 307 reactions, no? 2 days ago. So nagpa-picture siya dito kay Kath, random photo ito. Siguro ito yung time na nag-unveil siya ng Madame Tussauds niya mga kasembreros na wax figure. So tapos yun, nakapa-picture si Wendell Abad mga kasembreros. So pareho sila naka-white ni Kath mga kasembreros. Tapos yung major item natin, so narinig ninyo yung sinabi nila Mr. Fu, no, at saka ni Ma'am Grace yata ito, no, Ma'am Grace mga kasembreros. So parang yung sasabi na dito na yung basis daw ay yung success ng Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again. So sabi niya, may point naman talaga dito si may point yung argument dito ni na Ma'am Grace at saka ni Mr. Fu, kasi nga ay kasi partner sila, no, mga kasembreros. So kung ang basis ay yung dalawang movies nila na blockbuster, bakit wala si Alden mga kasembreros? So sabi nito, may point talaga si Mr. Fu, no? Baka isusunod siya mga kasembreros. So wag na magmadali. Wag na magmadali na mga kasembreros. So para sabi nito, parang kabiro pa niya, sinabi na baka pag minadali daw yung wax figure ni Alden ay baka ibang baka parang startista, no? Startista, something like that mga kasembreros. Artista gallery mga kasembreros. So sabi, although may hindi 100% sure mga kasembreros, pero nakita natin yung point nila na may point talaga siya, no? Parang may sense yung point nila mga kasembreros. So kasi 'di ba, kung yung basis lang naman ay kasi kung pelikula lang ni Kath from 2010s mga kasembreros nung Kathnil days, so hindi naman siya parang hindi naman siya wala namang stand out na, kasi Hong Kong Hong Kong, tapos yung blockbuster yung Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again. So definitely parang doon binasin ng Madame Tussauds Hong Kong mga kasembreros, no, from the name itself, no, Hong Kong mga kasembreros, kasi doon ginawa ang Hello Love Goodbye, no, tsaka yung parang mga intro na eksena sa Hello Love Again. So talagang may historical value at saka yung achievements mga kasembreros ni Kath, no, at saka ni Alden. So definitely parang kasi kung yung babasehan lang nila ay yung mga movies ni Kath previous other than Hello Love Goodbye and Hello Love Again, so hindi naman siya, parang walang reason ng Madame Tussauds Hong Kong, no, nagawan si Kath mga kasembreros ng wax figure. So kung kaya may point talaga itong sinabi nila na oo nga, no, kung yun yung babasehan nila, dapat tandem yung ginawan mga kasembreros. So antay-antay tayo, no, talagang shocking ito mga kasembreros na kumbaga parang information, no, from Mr. Fu and Ma'am Tata, sino nga to? Si Ma'am Grace na mga kasembreros from Marites University. So hoping and praying talaga na
totoo at magkatotoo. So let's just wait, no? Madam Tussauds Hong Kong, so baka naman talagang kailangan nating kailangan yung isama ito si Alden because yung historical context and historical values ay kasama naman talaga dapat si Alden dito sa kanilang success or tagumpay, mga kasimeros. Tapos last item natin, isang, hindi ko alam kung bini ito, mga kasimeros, no, forgive me, hindi kita ako makabini. Pinost ito kasama si Kath, mga kasimeros, na parang sa backstage yata sila, no? Yung kasama niya dito ay maganda rin to, si Colette, hindi ko lang kasi kung yung tao dito, sorry po, hindi ako makabini. So yun, parang picture sa backstage, no? Mga kasombreros niya Kath doon sa kanilang fan music hangout ng Someone Someday, mga kasombreros. So yun po. Alright, so yun lang sa ating Kath and items. I-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Pabalik na ako. Taga dito ka? Dito ako pinanganak. Taga Siargao ka pala. Kaya, parents ko. Ka naman po sinasadyang lokohin yung anak nyo. Huwag niyo po sana kumultuhin. Hi, Kat! May tracing table dito, sweets. Sorry? Sweets. Sweet corner. Really? Thank you. Like, chocolates? Yes po. Yes po. Thank you. Sobrang relevant at napakaganda po ng ating Word of God, mga kasombrero. Sana pa ipatapusin natin. Makaka-learn po tayo ng magandang lesson dito at mapapalakas tayo. Ang title po ay Huwag Mag-alala, May Plano ang Diyos. Jeremiah chapter 29 verse 11, For I, God, know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. So hindi lang siya actually plano, no, magandang plano, dakilang plano, mga kasembreros. Paano natin malalaman yung isang plano kung hindi tayo malapit sa Panginoon? Kung wala tayong panahon sa Biblia, kung wala tayong oras sa panalangin, kung wala tayong oras sa pakikinig sa kanyang mga utos, sa pagsimba, pagsamba, papuri, pasasalamat. So, parang siya, parang isang yung manager mo, for example. So, kung gusto mong malaman yung plano ng supervisor or manager mo para sa'yo, kailangan maging close kayo, no? Kausapin mo siya, no? Heart to heart talk, for example, no? Parang you spend time with that person, mga kasembreros, para makachika mo siya. Sasabi niya, may plano ako para sa iyo sa ganito ganyan sa susunod na taon, ganyan. So definitely, para malaman mo yung plano sa iyo ng tao, ay pakakaibiganin mo siya, no? Maging close ka dapat sa kanya, mga kasembreros. So ganun din po ang Diyos natin. So ang Bible, overflowing ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos sa tao, mga kasembreros, sa Biblia. So kung wala kang panahon ngayon sa Biblia, well, this is the right time na simulan na natin yung Bible study. Kahit na Bible reading lang muna, no? Hindi lang muna study, mga kasembreros, kung kayo po ay bago sa Panginoon, no? Kung bago ka lang na naging anak ng Diyos, no? I don't need a religion. Kaya hindi mo kailangan ng religion para magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, mga kasembreros. Well, definitely ang church ay mahalaga, no? Para po tayo mapalakas. Kung manghina tayo, so may mga kapatiran tayo sa simbahan na magre-remind sa atin, for example, ng salita ng Panginoon. Kasi tayo din ay, kung tayo po ay nanghihina, sometimes kailangan natin ng kaibigan na magre-remind sa atin na, ganito, ganyan. Kung mag-send ng good vibes ba, na mag-send ng positive words, ng kind words, mag-send ng affirmation, no, magtatap sa ating shoulder na kaya natin to, no, huwag tayo mag-alala, may plano ang Diyos, and so on, mga kaso. So parang ganun siya, na we need someone, we need people, no, especially yung kapatiran sa church, mga customers. Pero pag wala, no, yung pamilya natin, no, kapag meron tayong Bible study, Bible reading sa ating tahanan, so yung ating family members ang ating kumbaga tagapagpalakas din po, mga kasembreros, as instruments of God. So dito, no, si Prophet Jeremiah ay nag-remind
sa atin mga kasembreros na ang Diyos po ay may plano sa atin. Actually, it's not just a simple plan. It's a future, no? Tayo dito sa mundong ito ay nag-iisip tayo na yung future natin, no? Ano maging kinabukasan na anak natin, ano maging kinabukasan ko, kinabukasan na aking pamilya. So lahat tayo, no? Kahit ako ay nag-iisip ng future ng ating pamilya, mga kasembreros. So dapat tayo din po ay ganoon, no? Mga kasembreros. So dito ay nagpo-provide ito ng comfort at saka reassurance sa maraming tao kasi naisip ko na i-vlog ko na itong nakaraan pero sabi ko ang Jeremiah 29:11 is pa yung impact nito at ang power hindi naman nagdi-diminish, no? Pag ginamit mo siya ng isang beses, hindi naman pwedeng hindi mo siya gamitin ulit, no? Kundi pwede mo siyang gamitin every time as long as necessary, as long as relevant kasi ang Word of God naman talaga relevant yun mga kasembreros always. So, pero may mga times talaga na parang kailangan ko ng gantong word, kailangan ko ng gantong encouragement, kailangan ko ng gantong pag-asa, kailangan ko ng gantong plano, no? So, something like that mga kasembreros based sa ating situation. So, ganto, no? We often find ourselves wondering about our future and what lies ahead. And this verse reminds us that God has a plan. Jeremiah 29:11 shows us that God thinks about us with good intentions and desires for our lives to be filled with hope and purpose. So yun siya, no, yung ating buhay ay gusto niya mapuno tayo ng pag-asa na nagmumula sa Kanya because Jesus Christ, no, God is our living hope mga kasembreros. So buhay na pag-asa, kung ang pag-asa natin dito sa mundo, no, nag-check ng weather, no, yung pag-asa update mga kasembreros, minsan may asa-asa pa yung pautangan, no? So ang Diyos po natin ay ibang pag-asa ito. It's everlasting, it's powerful, and it's alive and active mga kasembreros and living na pag-asa, hindi po siya namamatay. That is such a comforting thought, knowing that we are not just wandering aimlessly through life. So kasi kapag napariwara ng tao at nawala ng pag-asa, so minsan nagko-commit ng suicide, no? Yun yung delikado no? Kapag na-depress ang tao kasi wala na siyang pag-asa. Parang wala na siyang inaasahang bagay ba or tao mga kasembreros sa paligid niya. Especially mga taong anxious, no, may anxiety, may depression, so delikado. No, kapag sila lang yung mag-isa, no, delikado po yan mga kasembreros. Kapag may mental health issue sila, ay kailangan may kasama sila sa bahay talaga mga kasembreros to check on them. At mapalakas sila mga kasembreros by encouraging words, kind words, positive words mga kasembreros. This message is particularly significant when we face difficult times. It's easy to feel lost or uncertain, but this verse offers a sense of security. So God isn't just a passive observer of our lives, He is actively involved in shaping our path. So hindi lamang siya, kapag nakatingin lang siya, nanonood ng mamasid. So may mga times siguro na silent ang Diyos, no, na wala siyang miracles, wala tayong literal na nakita na nangyayari sa ating buhay. Pero wag tayong mag-alala na because if we are faithful, no, napatuloy tayo na nampalataya at umaasa sa Kanya, ay ang Diyos po natin ay hindi tayo pababayaan mga kasembreros. So palakasin na natin yung ating it doesn't mean na wala tayong milagro at saka great things na nakikita sa ngayon ay bibitaw na tayo sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. So hindi po dapat ganoon. So ang pagtitiwala, ang trust, ang faith natin ay eternal po yan mga kasembreros, as long as we live. Yung ating mga situation ay pangit, yung ating mga situation ay maganda. So ups and downs, kailangan nandiyan kapag kumakapit at saka nagtitiwala tayo, nananalig sa Diyos mga kasembreros kay Lord Jesus Christ. We can find rest in knowing that God is working things out for good, for our good, even when we struggle to see how. So nga, no, kahit nahihirapan tayo, kasi doon natetest yung ating pananampalataya, no, kapag tayo pa ay nahihirapan mga kasembreros. Sometimes it's easy to say thank you God kapag okay yung ating situation. Pero kapag mahirap na yung situation natin, nandun na, no, parang bibitaw ka na, parang question mo na ang Diyos, parang magagalit ka na sa Diyos, no, which is dapat hindi mga kasembreros. So si Kuya Jerry nga, 'di ba, yung sikat na nag-testify at saka nakausap ni Tony Gonzaga na and even Erica Kirk, mga kasembreros na namatayan sila, mga Christian sila noon, mga mananampalataya ni Kristo, ay talagang hindi sila bumitiw sa pananampalataya bagkus ay nagpatuloy at mas lalong lumakas yung kanilang pananalig
sa Diyos. So, ganun din dapat tayo mga kasembreros. So, hindi ibig sabihin na sa kanila, di ba, namatayan talaga ng pamilya, mga kasembreros, ng asawa, no? Pero nandun pa rin yung pag-asa, nabuhay pa ng pag-asa, even in the midst of, yun yung pinakamasakit kasi, no? The most painful, no? Na mangyari sa atin ay yung patayin yung ating pamilya. Especially yung ating kabiyak, mga kasembreros, sina Erica Kirk at saka si Kuya Jerry. So talagang kuha pa yung sorrow, yung grief, yung agony, no? Talagang andun siya, very deep, mga kasembreros. So kung kaya dapat tayong alam mo yon, magsilbi din silang inspirasyon sa atin na magtiwala, manalig at umasa sa Panginoon kahit na dumanas tayo ng matinding kahirapan or sakit. Hope is a crucial element of our faith journey. This verse teaches us that hope is not just wishful thinking, it's grounded in God's plans for our lives. So yun siya, talagang naka-angkla, kumbaga pa doon siya rooted, mga kasembreros, yung ating pananampalataya sa Diyos, no? Na umaasa tayo sa plano ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pag-asa na binibigay sa atin. Kasi God Himself is the source of hope, eh. No, God Himself is the source of love, the source of joy, the source of faith, the source of peace, the source of holiness, the source of goodness, the source of loving kindness, the source of mercy, of forgiveness, and so on, mga kasembreros. So, His name, Great Yah, Great I Am, ay siya na mismo na yung source, mga kasembreros. So, kaya we don't look for another God, no, mga kasembreros, but a God who created the heavens and the earth, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We are reminded to keep our eyes fixed on the future He has for us. In every setback, we can find an opportunity to lean into that hope and allow it to strengthen us. So, ang pag-asa nandyan lang yan, no? Parang yung isang pagkain na nasa harap mo, nandyan yan, mga kasembreros, no? Talagang nag-aantay lang na kainin natin or i-take natin at papasukin sa ating buhay. So, ganun din po ang Bible. Nandyan lang siguro ang Biblia sa ating bahay. Inaalikabok na yung ating Biblia, hindi natin binabasa. So, it's the right time to know and discover the great plans of God. Kasi di ba yung greatest story, greatest love story ever told, yung pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ para sa atin. So yun yung pinakadakilang pag-ibig, no, na the great plan of salvation ng Diyos para sa atin, to show how He greatly loves us, mga kasembreros. Another lesson we can take from this verse is the call to seek peace, even in challenging times. Just as the Israelites were encouraged to thrive in Babylon, we are to look for ways to cultivate peace in our lives. This might include fostering healthy relationships, engaging in positive activities, or finding solace in prayer and meditation. So yun siya, no? Bible, panalangin, and of course, yung paggawa ng kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kasembreros. Kung kaya wag tayo mag-alala kasi ang Diyos natin ay may plano. Hindi lang siya plano, kundi dakila at napakagandang plano, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And of course, no, umasa tayo sa plano ng Diyos sa atin na mga mananampalataya at nanalig sa Kanya. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.